DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Sa ating oras, 11:05. Iba na talaga ang panahon ngayon, lalo na kapag kalusugan ang pinag-uusapan. Dapat talaga galing sa totoong eksperto. In short, totoong doktor. Makinig, manood at i-follow na ang DZRH, ang galing mo Dok, kasama si Dr. Ruby Roses. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Totoo namang maraming namamatay sa maling akala, kaya dapat sure ka sa alam mo sa
DZRH, ang galing mo, Doc. DZRH, ang galing mo, Doc. Good morning at welcome po sa Ang Galing Mo, Doc. Alas 11 ng umaga hanggang 12 noon na araw po ng Sunday. At ngayon po ay 28 of June 2026. Aba, huling linggo na po sa buwan ng Hunyo. Kaya naman po, join na po kayo dahil marami po tayong pag-uusapan. At kung akala nyo wala ang ating host ngayon ay hindi po, makakasama po natin ang ating host ng Ang Galing Mo, Doc dito po sa DZRH. Ang doktorang maganda na, magaling pa. Walang iba kundi si Doktora Ruby Ruth Roses joining us via Zoom. Hi, Doc. Good morning po. Good morning everyone. Ayan. Hi, Doc. Dinig ba? O may lag? Hindi, okay lang. May konting delay. Pero okay lang yan, Doc. At ayan, Doc, ano ba ang ating topic ngayong Sunday? Of course, di ba, nung nakaraang Biyernes, iginulit natin ang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. So pag-uusapan natin ito ngayong napaka-sensational na topic, which is ang illicit or illegal na droga. Ayan. At syempre dahil dyan ay meron tayong dalawang eksperto na kakausapin ngayong umaga, Doc Ruby, di ba? Siyempre yung una ay galing po sa side ng ating pamahalaan na malalaman natin kung anong kanilang ginagawa para masawata, mapigil po ang paglaganap ng illegal drugs o yung illicit trafficking at syempre ano na rin ang ginagawa nila laban po naman sa drug abuse, yung mga gumagamit at nabibiktima nito, Doc. So sige, Doc, pakilala na po natin ang ating panauhin, ang ating unang panauhin ngayong umaga. Okay. Of course, no? Total celebrate talaga natin ito nga ang sinasabi natin International Day Against Drug Abuse and Illegal Trafficking. So, syempre, kailangan natin kunin ang isang eksperto dito sa ahensya na talagang tumututok dito sa mga illegal na droga. Of course, sila ang pangunahin, no, na arm o kaikangan, no, o persa ng Dangerous Drug Board. Makakasama natin ngayon si Attorney Joseph Frederick Calulot. Siya ho ang spokesperson ng Philippine Drug Enforcement Agency. Good morning po, Attorney Calulot. Welcome po sa Ang Galing Mo, Doc dito po sa DZRH. Magandang umaga po, Doc. Umaga rin po sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan. Okay, take it away, Doc Ruby. Okay, Attorney, of course, no, una sa lahat, syempre, gusto maintindihan ng mga tao. Actually, kasali na rin ako. Kung ano ba itong PIDEA, ano yung mandato sa kanila, at bakit sinasabing siya ang primary implementing arm ng Dangerous Drug Board? Doc, ang PIDEA po, it stands for Philippine Drug Enforcement Agency. Ngayon yung nabanggit po ninyo na implementing arm ng Dangerous Drugs Board, totoo po yan dahil meron tayong batas. Ito po yung sinasabi nating Republic Act 9165. Ito po yung nagbigay buhay sa PIDEA, and under the law, sinasabi po dyan na ang Dangerous Drugs Board, sila po ang gagawa ng mga polisiya. Ang PIDEA naman, sila ang magpapatupad ng mga polisiya na inilalabas ng Dangerous Drugs Board. Hindi lang po yung Dangerous Drugs Board policies ang ini-implement po ng PIDEA, kasama na rin kung ano man ang batas na na may lalabas ng ating mga kongreso. So, ito po yung Republic Act 9165, nakalagay dyan kung anong pinagbabawal po ng batas, gaya ng pagbenta ng illegal na droga. Tayo naman po sa PIDEA, ini-implement lang po natin yung batas. Okay. Attorney, curious lang, no? Sa datos na hawak ng PIDEA, ano ho kaya o paano niyo mailalarawan ang kasalukuyan ng estado ng Pilipinas pagdating dito, of course, sa illegal na droga? Sa ngayon naman po, Doc, medyo maganda naman ang sitwasyon natin sa mga barangay dahil po sa datos po na meron po tayo ngayon, as of May 2026, ang mga drug-affected barangays na lang po ay 12.87%. Ibig sabihin, out of the total number of barangays, yung 42,010 barangays sa buong Pilipinas,
5,407 na lang po ang drug affected. Kukumpara mo po yan, So, bumaba. nung nakaraang taon, opo, medyo bumaba naman ho. So maganda naman ho ang nangyayari sa ating pinapatupad na barangay drug clearing program sa mga barangay. Marami ho ba kayong nahuhuli lately? Kung sa mga nahuhuli po lately, Doc, kung titignan po natin yung datos nung nakaraang buwan, Mayo 2026, may mga na-aresto po tayo na 3,702 individuals. Medyo marami po ito. Nahuli po sila base ho sa nagawa nating mga anti-illegal drug operations na nagbibilang na 2,941. Kung matatanong nyo bakit mas mababa yung operasyon, mas marami nahuhuli. Kasi meron pong mga ibang operations na sa isang operasyon, maaaring may mahuli ho kami mga more than one na individuals. Gaya ho ng mga nire-rate po natin na mga drug den. So sa drug den ho, hindi lang po minsan iisa ang nahuhuli dyan. Marami pong mga individual po. Okay. Now, according to statistics, of course, sir, since we're talking about the entire Philippines, saan ho mas marami, ika nga itong mas nahuhuli kayo or yung mas rampant itong illegal na droga? Luzon, Visayas, Mindanao? Or may particular ho bang syudad na mas marami? Magkakaibang lugar po, Doc. Although marami ho tayo mga nahuhuli sa NCR, meron din po sa Region 4A, Region 3, meron din hong marami sa Region 7 and Region 12 plus 11. So yung mga medyo malalaking syudad, regions, ika nga. Opo, Doc. Or is it Dahil nga naman farther po, away, mas hindi natututukan? Yes, Doc. Dahil yung gaya ho ng NCR, ito ho yung melting pot ho kasi. So marami ho mga iba't ibang kultura, iba't ibang mga tao na nandito po sa NCR. Kaya ina-expect naman ho natin na as long as malaki ang mga populasyon yan, marami rin hong mga drug activities ho na nangyayari po dyan. When you talk of illegal drugs, ano pa rin po ba yung pinakamarami? Ika nga, is it marijuana, shabu, ecstasy, cocaine? Base po sa mga record ng seizures po natin and confiscation, dito po sa ating bansa, ang pinakamarami pa rin ho is shabu. Ang scientific name po niyan is methamphetamine hydrochloride. Sumusunod lang po rito yung marijuana. So, masasabi po natin, Doc, na dito sa Pilipinas, ang drug of choice pa rin ho is shabu as compared to other synthetic drugs. Gaya po ng ecstasy, and yung sinasabi po natin na drugs na derived from plants, gaya po ng cocaine and opium, malayong mababa po ang mga seizures po natin yan dito sa ating bansa. Is there any study, attorney, why mas rampant ang shabu compared with the others? Isa ho sa mga nababanggit naman ho ng mga nahuhuli ho natin is dahil nga naman ho sa presyo ho nito. Malayo kasi mas mura daw po ang shabu kumpara ho sa cocaine. Kaya ho tinatawag lang na poor man's cocaine ang shabu. And dito ho naman kasi sa atin ho, ang drug of choice ho na mga nahuhuli ho rin natin, yung mga preferred daw po nila is yung shabu. Shabu. Okay. Now, attorney, of course, yung base po sa datos natin, no? Meron ho bang karaniwang target population or kung ano man, or basta, of course, target population siguro better, na yun yung mas nakikita natin na mas involved into drug trafficking? Base sa datos, Doc, wala naman talagang pinipili na edad ang pagkakalulong sa droga. Although sa mga nahuhuli po natin sa mga napupunta naman ho sa rehab, mga adults po ang target po nitong mga pagkakalulong sa illegal na droga. As to minors, maliit lang naman po na bilang ho ang na-involve sa illegal drugs. So,
any update naman, attorney, doon sa, of course, sa mga current natin na mga investigations or yung mga ginagawa nating paghuli dito sa mga violators, especially on drug syndicates? Kung sa mga investigasyon na ginagawa ko natin, tuloy-tuloy po yan, Doc. Pagka may nahuli kasi na isang individual, hindi po tumitigil dyan sa pag-file lang natin ng kaso. We always conduct yung mga backtrack investigation, and at the same time, may mga follow-up operations dahil kailangan mahuli rin naman ho natin yung mga kasabwat po nila, kailangan mahuli rin natin kung sino po yung mga pinagkukuhanan ho nila. Kaya ho meron ho tayo mga ibang raid na nagagawa or ibang pagkakadismantle ng mga laboratorio na magkakadikit po at saka magkakakonect. Oo nga, kasi para mas maganda siguro talaga, mas makuha natin kumaga ika nga yung ugat or puno or whichever, no, na para, kasi usually you have to cut the source, right? Now, may mga interventions naman po ba ang PIDEA with regards to drug abuse victims naman? Kasi of course, ina-address natin is yung the suppliers, but what about the users? Meron, Doc. Yan po yung trust po ng ating Pangulo na gusto po niya is pagtuunan po natin ng pansin ang rehabilitasyon. Kaya nga po, hindi lang po tayo nagko-concentrate sa supply reduction. Kasama na po dyan na pinagtutuunan po natin ng pansin is yung pagbibigay ng tulong doon ho sa ating mga kababayan na narulong sa illegal na droga, na nagnanais po na magbagong buhay. Kaya ho, merong mga rehabilitation facilities po na kung saan doon po tayo nakikipag-connect. And sa ating mga opisina, meron po tayong Regional Public Assistance Desk. Ang Regional Public Assistance Desk, ito po yung opisina po sa PIDEA na kung saan maaaring lumapit ang isang individual na nalulong sa paggamit ng illegal na droga at tutulungan po sila ng ating mga officers doon para mag-file ng petition for them to undergo voluntary rehabilitation. Oh, that's nice, ha? Marami na ba ngayon itong ating mga rehab centers na, of course, kasi di ba ang iba, they don't want to go into rehab, not simply because, of course, they're already dependent with the drugs. But yung iba naman, like yung mga kamag-anak, is they're thinking of yung gastos. So, itong mga rehab centers na ino-offer or naka-care of sa ating pamahalaan ba to? Or is it what? Is it free, totally free, or partially kailangan magbayad itong mga nagtotherapy or magtotherapy rather? Depende, Dok, sa katayuan sa buhay po ng drug dependent kung magiging libre ba o hindi. Kaya nga po yung mga government facility, meron naman yung iba naniningil although very minimal, and meron po tayong tinatawag na shared responsibility between the family and the local government unit. Kaya ho, sine-check din ho ng social worker kung ito pong nalulong sa illegal na droga, miyembro ho ba ito ng 4Ps? Kaya kung miyembro po ng 4Ps, maaari po silang makapag-avail ng libre po sa government facility. Otherwise, meron naman hong table of rates na maaari po nilang i-avail na kung saan tutulungan din naman sila ng mga LGU. Alright, Doc. Ayun, so maganda man yan, no? Yes, Ms. Karen. Hi, Doc. Siguro mag-commercial break muna tayo. Ang ganda na ng usapan ninyo ni Attorney Joseph Frederick Calulot, ang ating tagapagsalita ng PIDEA. Pero, Attorney, magbabalik lang tayo makalipas ang ilang mga paalala at wag po kayong bibitaw dahil pinag-uusapan pa rin po natin ang role ng PIDEA, ang Philippine Drug Enforcement Agency, at ito ay kaugnay sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking na ginanap po noong nakaraang Biyernes. Sa ating pagbabalik, ang ating oras, 11:20. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan.
Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue! ACS! Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS! May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Galalala Fecon! Galalala Fecon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS! Galalala Fecon! Galalala Fecon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fecon! Galalala Fecon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Tips kung paano maiwasan ang pamamaho ng paa. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa medico.ph, ang pamamaho ng amoy ng paa ay kadalasang bunga ng madalas na pagpapawis nito. Kaya naman, ilan sa mga payo upang malunasan ang problema rito ay ang regular na paghuhugas ng paa. Maaari mo ring maiwasan ang labis na pagpapawis ng paa sa tulong ng pagbababad dito sa isang maligamgam na tubig na may asin. Gayon din ang paggamit ng foot powder. Maliban pa rito, ugaliing gumamit ng malinis na medyas at regular na linisin ang mga sinusuot na sapatos at panghuli, iwasang lumusong sa baha. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon Bangong kumakabloom Tanggal amoy kulog Sa bango ng charm Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm Charm Fabcon. ACS! May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis
Kutis sulit ang glow up. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Duterte is present in this meeting today, in this hearing today. The respondent is not present. Let it be placed on record that COMSEC called again the Vice President. That is for the purpose of giving her the opportunity to present her evidence. The impeachment is Pilipinas ang ating oras, 11:28. Makinig, manood at i-follow na ang DZRH. Ang galing mo, Doc. Kasama si Dr. Ruby Roses. DZRH. Ang galing mo, Doc. At ang bagbalik po ang Galing mo, Doc, dito po sa DZRH at DZRH News Television na ating mo pinag-uusapan ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. At dahil po si Doc ay galante, magpapamigay po siya ng 500 pesos in GCash sa ating 5 maswerte pong mananalo. Sagutin naman po ang ating question of the day. Ang PDEA, ang Philippine Drug Enforcement Agency, ang PDEA po ba ay ang pangunahing implementing arm ng DDB, Dangerous Drugs Board? Sila po ba ang lead anti-drug law enforcement agency ng bansa? Tama o mali? I-type lamang po sa comment section ang sagot, tama o mali. I-type sa comment section at i-like at i-share po ang ating Facebook Live sa DZRH page. Once again, ang ating question of the day, tama o mali? Ang PDEA ang pangunahing implementing arm ng Dangerous Drugs Board. Sila ang lead anti-drug law enforcement agency ng bansa. Good luck po sa inyong lahat. Now turning you over to our host, si Doc Ruby Ruth Roses, at of course ang ating panauhin, si Attorney Joseph Frederick Calulot, ang tagapagsalita ng PDEA. Doc, take it away. Okay, Doc, wala kang audio? Panic mode. Okay, take 2, Doc. Okay. Ayan, take 2. Attorney, di ba sinabi of course kanina na ang PDEA ang primary implementing arm ng Dangerous Drug Board. Now, ano po ba ang jurisdiction ng PDEA at ibang law enforcement agencies katulad po ng PNP at NBI pagdating po sa ating laban sa illegal na droga? Pag sinabi yung jurisdiction, Doc, ang PDEA, kami ang lead arm nga ng when it comes to the anti-illegal drug operations. Ang PNP, ang Bureau of Customs, ang NBI, and other law enforcement agencies, sila po ang aming mga kasama. Sila ang mga support namin sa PDEA. And when it also comes to jurisdiction, basta Philippine territory po yan, pwede hong
pwede hong i-implement ng PIDEA ang mga polisiya ng Dangerous Drugs Board as well as Republic Act 9165. Okay, paano po pagdating naman sa mga nahuhuli, of course, diba, mga nahuhuling illegal na drugs, ano ang ginagawa ng PIDEA dito? Ang mga droga na nahuhuli o nako-confiscate po natin, ito po ay na-inventaryo kasama na witness ho nung tinatawag natin insulating witnesses. And once na na-inventaryo po yan, dinadalaw yan sa ating laboratorio for qualitative and quantitative analysis. And afterwards, ito po ay may lalagay sa ating evidence room, drug evidence room, na hindi ho yan basta-basta may labas unless meron po tayong court order. Oh, so same thing also pag halimbawa po NBI o PNP ang nakahuli ng mga illegal na droga? Same po ang process niyan. Sa PNP, meron din naman silang laboratorio and meron din silang drug evidence room and ganun din po sa NBI. But afterwards, kailangan din po lang i-turn over yan sa PIDEA ayon sa batas. Dahil meron po tayong mandato sa batas na yung mga drug evidence, kailangan din po nating sirain pag meron na po tayong nakuha na court order para hindi na po ito ibalik sa merkado at magamit pa for illegal purposes. Okay. Sa datos pong hawak ninyo ngayon, nakikita niyo po ba na isang health concern sa ating lipunan ang, of course, illegal drug use? Ang illegal drug use, naniniwala naman kami sa PIDEA na ito po ay isang health concern. Kaya nga ho, ini-encourage po natin ang ating mga kababayan na nalulong sa paggamit ng illegal na droga na sila po ay mag-undergo ng rehabilitation dahil po ang drug abuse is an illness na maaari po naman itong magamot provided na sila po ay mag-undergo ng proper intervention like rehabilitation. Medyo controversial question galing ho sa isang nanonood. Ano ho daw ang pananaw ng PIDEA sa hiling ng medical community na payagan na illegalize yung use of Nawala po kayo, Doc. Ano po yung tanong? Attorney, si Karen po ito dito sa studio. Mukhang nag-lag lang yung internet ni Doc. I believe yung katanungan po ng isa nating listener ay ano po ang reaksyon ng PIDEA, although it's a very controversial question, ano po ang reaksyon ng PIDEA sa medical community or some of the members of the medical community na illegalize na ang paggamit ng medicinal na marijuana? Attorney, go ahead. Sa atin naman po sa PIDEA, being the implementing arm, kung ano naman nung may papatupad na or may papasa na batas ng ating Kongreso, kung ano naman ang polisiya na ilalabas ng Dangerous Drugs Board, tayo lang naman po ay sumusunod. So any policies or any law that was passed, tayo naman po sa PIDEA tumutupad lang. Susunod lang po tayo. Thank you, Attorney Kalulot, sir. Ayan, Doc, are you back on air via Zoom? Yes. Ayan, go ahead, Doc. Okay, siguro medyo maiksi ng oras, wala tayong time. Siguro last na lang, Attorney. Are there any programs now currently implemented to address this illegal trafficking and illegal use of drugs? And if there are, do you coordinate? Nakipag-coordinate ho ba kayo sa LGU? Kasi mukhang maganda rin ho talagang, kailangan ho talaga actually natin ng tulong ng community para mas masugpo itong napakalaking problema ng bansa on illegal drugs. Marami yung programa, Doc, ang PIDEA when it comes to demand reduction. Ito yung coordination natin with the LGU, yung mga lectures na binibigay po natin sa mga paaralan, yung mga coordination na binibigay po natin sa mga employers for them to adhere with the drug-free workplace policy na mandato rin naman ho ng Department of Labor and Employment. And ito ang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, marami ho tayo mga programs na isinasagawa simultaneously, and this is all over the country, like inauguration of Balay Silangan facilities. Meron din ho tayo mga destruction of dangerous drugs na isasagawa in the coming days, and collaboration also with the local government units. So dito makikita na whole of nature approach ang kailangan po natin to address the use of dangerous drugs among our populace. Dahil hindi ho ito kayang gawin lang ng PIDEA, hindi rin to kayang gawin lang ng pamilya
ng nalulong sa illegal na droga. Kailangan buong Pilipinas, so buong yung ahensya, the government as well as the community should come together to address drug abuse. Ayan, talaga naman kailangan magtulungan lahat para nga naman masumpo, ma-address natin itong isang issue on illegal drugs. Miss Karen, may katanungan pa po ba kayo? I guess na-cover na lahat ni Attorney Joseph Calulot ang mga impormasyon na yan. And of course, we would like to acknowledge, commend PDEA at every year po, hindi lang naman every year, pero buong taon ay sila po ay nagtatrabaho para masiguro na masawata po ang pagkalat po ng illegal na droga sa ating bansa. Ayan, so we would like to thank our guests. Sunday po ngayon. I know you are all very, very busy, pero maraming salamat po, Attorney Calulot, sa oras na ibinigay niyo po sa ating programa. Thank you po, sir. Thank you, sir. Thank you, Attorney. Karen and Doc, maraming salamat sa oras na binigay po ninyo sa PDEA and sa ating mga kababayan na nais mag-report ng illegal drug activity sa kanilang mga barangay. They can just text the information sa ating isumbong mo sa PDEA hotline. That's 0995-354-7020 and 0931-027-8212. Ulitin ko po. Bagalan mo, Attorney. Bagalan mo lang. Susulat ko. Isumbong mo sa PDEA hotline. 0995-354-7020 and 0931-027-8212. Kaya po, pagsumbong po sila, ang kanilang identity ay confidential. And maraming salamat po sa support na binibigyan ninyo sa PDEA. Magandang tanghali po at mabuhay po kayong lahat. Thank you po once again. Salamat ulit, Attorney. Yes, okay. So i-flash natin sa screen mamaya-maya yung mga numero na yan sa ating DZRH TV. Thank you, Attorney Calulot. Mabuhay po kayo dyan sa PDEA. Ayan, Doc, siguro mag-commercial break po muna tayo. At kung law enforcement yung napag-usapan natin sa unang parte ng ating programa, dahil sa medical community, nabanggit nyo, may mga nagsasabi na this is also a very serious health problem. Yung drug abuse, ay kakausapin natin ang isa naman pong health expert tungkol naman dyan. Ayan. Tungkol po sa therapy, rehabilitation, at kung paano po natin matutulungan ang mga nalulung po sa droga sa ating pagbabalik. Ang ating oras, 11:38. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya! Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride!
ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Si Duterte is present in this meeting today, in this hearing today. The respondent is not present. Let it be placed on record that COMSEC called again the Vice President, that is for the purpose of giving her the opportunity to present her evidence. The impeachment is a process that seeks to exact accountability. It can be political, it can also be an instrument where the majority can use that power to exact revenge. Gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment. Actually, kinontradict niya yung sarili niya kasi nung na-elect siya na Senate President, sabi niya tuloy ang impeachment. Yung mga pro-ERAP noong impeachment trial sa Senado, they were punished during the next midterm election. So may ano yun naiisip din ng mga senador yun. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo.
dito sa Hoy. Bawal pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang ating oras, 11:46. DZRH. Ang galing mo, Dok! At nagbabalik po tayo sa Ang Galing Mo, Doc. Of course, hosted by Dr. Ruby Ruth Roses. At dito lamang po sa studio, ako pang nandito, si Miss Karen Oyong. At susunod na po, pag-uusapan natin, still in connection with the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, yung medical side naman, yung pag-rehab, pagpapagaling, pagtulong po sa mga biktima naman po ng drug abuse. So, Doc Ruby, pakilala na po natin ang ating ekspertong panauhin. Ayan. Of course, common isa sa malaking health issue ng bansa ay pagkalulong dito sa illegal na droga. Magandang pag-usapan natin kung anong ginagawa namang na management dito sa ating mga, of course, mga nalulong sa droga. Makakapanayam ho natin si Dr. Randy Misael Deliosa, also known as Doc Randy. Siya ho ay isang celebrity na life coach at psychotherapist. Siya ho ang ating siyang resident psychologist in Pinoy Big Brother, The Biggest Loser Pinoy Edition, Pinoy Dream Academy at Pinoy Fear Factor. At talaga naman celebrity nga. Okay, Doc Randy. Hi, Doc Ruby. Hi, Karen. Thank you for inviting me for this very important topic. Ayan, so medyo, of course, no, pasensya na at medyo kulang tayo sa oras. But of course, aanyayahan ka namin ulit kasi talaga naman kailangan namin ang expertise ninyo. Now, bago po tayo pag-usapan yung treatment, pag-usapan lang ho natin para mas maintindihan, ano ho ba itong drug addiction? Ito ba yung simpleng paggamit lang o ano ho ba ang pagkakaiba niya? Well, ang addiction, maraming levels at saka maraming types. So, syempre, merong recreational user, meron namang mas mas regular gumamit, and yung iba naman talagang tunay na addicted. And then we also have addictions na sa substance, mga drugs, meron rin namang mga addictions sa behaviors. So napakarami ng tipo ng addiction. Okay. Now, for mga individuals nga, of course, na nalululong dito sa droga, meron bang mga prone sa kanila or are there risk factors kung sino yung mas malimit or mas may tendency na malulong sa droga? Oh yes. So, depende yun sa reason or cause ng addiction nila. So, there are people na nanggaling sa mga families na yung parents nila or family members gumagamit rin. So that means na nagiging normal sa kanila, nakasanayan na nila na may gumagamit ng drugs. So it's easy for them to do drugs. Yung iba naman ay they are trying to treat themselves. Ang tawag doon self-treatment or self-medication. For example, baka they have depression, baka they have anxiety or trauma, baka they have ADHD, and then hindi naman sila pumupunta sa doktor and they want to treat themselves, so they resort to drugs. And unfortunately, these are the wrong medicines. Nakakatulong sila temporarily, and then they get addicted. And some are trying to escape stress and trauma, and maraming reasons for those. So parang interrelated din, no? Minsan yung depression, stress, anxiety with illicit drug use. Yes, and also genetics. Kasi namamana rin yung paggamit ng ang addiction. That's why, Doc Ruby, it's very important na mag-undergo ng assessment kasi we have to identify all the factors para lahat ng mga root causes, stressors, and triggers ay mas solusyonan. Okay, meron bang mga unang senyales or mga simptoma para malaman natin na isang tao halimbawa is medyo drug dependent na? Yes. For example, kung yung tao, yung buhay ng tao nagre-revolva na sa drugs lang. Ang tawag na obsession, na-obsessed na siya sa drugs. And then dahil sa obsession, hindi na niya nagagampanan yung mga responsibilities na or obligations.
And hindi lang yun. Kahit lumalala na yung consequences or dumadami yung consequences, patuloy pa rin yung ginagawa. And tumataas rin yung amount ng addiction or yung dalas ng addiction. And kapag nag-try siya mag-stop, hindi niya ma-stop, wala na siyang control. So nagkaka-withdrawal symptoms na siya. So those are signs of addiction. Kumbaga apektado yung kanyang normal na araw-araw na pamumuhay. Yes, and pati yung relationships niya. Now, so for addiction, no, hindi lang talaga apektado physically, mentally, but also emotionally. Now, para ho sa mga taong, of course, medyo nalulung na, ano yung mga paraan para ma-address yung kanyang sitwasyon? Kung nasa family context, syempre ang unang pwedeng gawin ay kausapin yung addicted individual ng family members or friends niya. Okay? And then, maging non-judgmental. Okay? Kasi kung masira yung relationship, syempre hindi na siya makikinig sa mga friends or family members. So it's very important for family members to show na their concern, their worry, and i-protect yung relationship nila. And kung sakaling nahihirapan na sila na mag-handle sa addicted individual, siguro kailangan na nila ng professional help, like the help of a psychologist or a psychiatrist. Okay. Now, for management, Doc, syempre, magkakaiba na siguro yun. Or are they given medications or is there any other form of treatment or therapy? If there is drug addiction, then ang pinakaunang kailangan ay detox. Okay? Detox. Kasi we want to remove all traces of the substance in their bodies. Okay, that's one. The other thing is treatment rin para sa mental health issues nila. So, what is this? Is this about depression? Is this about anxiety? Is this about ADHD or some condition that needs treatment? Kasi baka sa pag-treat lang ng sa mental health issue, baka tigil na addiction mismo. Di ba? And besides this, syempre kailangan ng counseling, talk therapy, psychotherapy. Kasi minsan yung addiction, ang pinanggagan nun ay emotional baggage. Siguro from their family, or baka meron experience of abuse or trauma. And until ma-free sila sa baggage na yun, babalik lang sila sa addiction, cover it up. And then lastly, they need to be given talaga a program. Whether patient or inpatient, dapat may program sa kanila mag-settle in yung changes sa pag-isip nila at buhay. Now, of course, minsan sa isang pamilya, di ba, merong na-notice, kunyari, ang isang kapamilya na parang nagbabago doon sa kanilang, let's say, kasama sa bahay, kay anak o kapatid o asawa, na posibleng related dito, of course, sa drug dependence or drug addiction. Now, ano kaya ang magandang approach ng isang kapamilya para, of course, malapitan or ma-address itong problema ng kasama niya sa bahay? Kasi, di ba, there is a possibility ba na, syempre, kung in denial or i-reject yung help. Anong best approach po? Doc Ruby, ang sabi mo ay denial. So hindi ko pipilit yung term na addiction. Kasi in denial sila eh. Pero siguro ang approach ko ay yung mga obvious na problems na nag-agree siya ng problema. For example, ang problema ba niya ay hindi makatulog? Or ang problema ba niya ay yung mood swings? Or ang tinatanggap ba niya problem ay yung relationship issue? So doon ko itatakel para yun ang reason padala sang professional kesa sa addiction na hindi napapayag. So we have to go with the flow. Yes. Kung yung manifestations o yung symptoms o effects, yun na lang, imbis na
pilit na, oy, ka, magbaka. So magandang idea yon, no, para sa mga nakikinig na kung sakali may napapansin kayo at medyo may idea kayo na may pagbabago related to, of course, to drug use. Ang approach is symptomatic. Kumbaga, kung anong simptoma, Correct. yun yung itackle or kausapin sila. Now, kailan ho ba sila dapat magpakonsulta sa isang eksperto o psychiatrist? Kahit nga walang addiction di ba? Just because you have emotional issues or baka nakakadam siya ng depression, anxiety, or baka dumaan siya sa abuse or trauma, then kailangan na ng talk therapy or psychological, psychiatric treatment agad. Okay? Pero kung addicted na siya, whether sa substance or sa behaviors, so isa pa lang habang hindi pa lulong or hindi pa lumala, pwede na makonsulta sa isang psychologist or psychiatrist. The earlier, the better. So, napakahalaga ho ba sa puntong yon ng counseling sa isang individual? Well, Doc Ruby, counseling helps anyone. I mean, even I myself undergo talk therapy, for emotional detox. Lahat naman tayo may emotional issues. So what more person who is addicted? Yes. Okay. Now, of course, sa mga pasyente na nag-rehab, kasi di ba parang karamihan naman naririnig natin pag addicted or may drug addiction is ang management is ipapasok sa isang rehab facility. But ang naririnig natin is yung relapse. Gaano karami ho ba sa mga pasyente o mga tao na nag-rehab ang nagkakaroon ng relapse or bumabalik doon sa dati nilang problema? I would say marami rin ang nagre-relapse. Okay? And Doc Ruby, I want to share, ang relapse most probably, ay dahil hindi natunan yung mga root issues, emotional baggage, yung mga stress or triggers. And Doc Ruby, of course, we have to understand, pag nasa rehab, wala namang stress doon, wala namang triggers except yung program. Di ba? The true test of the program, the sense of the program, the true test is nasa labas sila. Pag nasa labas. So the question is, are they being prepared to live outside or are they just being given the program? So ang important dito sa isang outpatient rehab, maging individualized. And then there are periods of testing kung matatransfer yung success to outside world. Ayun. So Doc Ruby, doesn't matter if you go for 2 years, if you undergo for 2 years, isn't tested outside, magre-relapse na. So, tuturuan din sila somehow kung paano may iwasan ng relapse by strengthening o kabungga, papalakasin sila o i-ready sila para sa buhay outside, of course, the rehab center. Correct. Dapat turuan on how to refuse temptations, how to deal with cravings. And pag nasa labas ba, how about yung poverty? Poor pa ba sila? Kung poor, magdadra ulit yun. Meron silang education, meron na ng jobs. So this is also where the community and government should step in to assist the addict individual recovery. Paano po doon sa mga tao naman na nahihiyang magpa-treatment o kaya magpa-rehab, ika nga? Paano sila ina-address? How do you talk to them? How do you address the problem if ayaw nila or nahihiya? So Doc Ruby, dito papasok yung mental health advocates. Okay? Ang mga mental health advocates create programs to destigmatize the scene of health. Excuse me. Okay. Medyo okay na si Doc. Okay. Doc, ayan, he's back.
One more time, please. Yes. So, mental health advocates have to destigmatize seeking help. That's why I easily tell people, no, I am a psychiatrist, I am a clinical psychologist, and I might get help for myself. Okay? And I enjoy the process of talking to others, getting help. Kasi nakakaluwag sa damdamin. Yes. Yung mga issues ko sa buhay, ba? Sino bang wala sa buhay? Di ba? So, it's very important na ang mental health advocates, including the government, have to create friendly programs to entice people to get help. I think talagang kailangan tumulong din talaga ang gobyerno na o pamahalaan natin na mas mapalaganap no ang itong mga health education, especially involving mental health, and na mabawasan na rin of course itong stigma kasi sa atin dito pag magpatingin ka o makipag-usap ka sa isang therapist or psychiatrist is may problema ka na pero kung iisipin lahat nga naman talaga tayo ay may problema, hindi lang itong mga of course yung mga drug dependents or drug addicts but as individual people. So Doc, tingin niyo, ano? Sa totoo lang, Doc Ruby, yung stigma, no, may kasalanan na yung gobyerno. Kasi tinuro na yung addiction as a law enforcement issue rather than mainly a mental health, psychosocial issue. Health issue, yes. Okay? Yes. Now they have to undo their fault. Should of course, apprehend mga drug pushers, mga drug lords. Of course, should enforce on them. But for mga drug addicts, of course, they should help them through a mental health, eco-social perspective. How? By offering access to mental health facilities. Pangalawa, by fixing poverty and bring more jobs and education opportunities. And also aftercare activities for opportunities for people who had undergone rehab already. Sana nga, no, tuloy-tuloy na mabago, no, at mapalakas pa, of course, itong mga programa o madagdagan ng mga programang ma-address talaga ito. Doc, medyo nauubusan na tayo ng oras. Miss Karen, meron ka pa bang katanungan? Siguro, let's just wrap up the interview kung ano po ang mensahe ni Doc Randy kasi very holistic ang approach dapat and we agree with that kay Doc Randy, hindi lang sa pag-identify, sa pag-treat, pero what happens after and then the whole community, the whole country should participate and help out. So Doc Randy, ano po bang inyong mensahe? Lalo na kakaselebrate lang po natin ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Go ahead, Doc Randy. Okay, Karen and Doc Ruby, ang gusto kong sabihin, it is not a fact that once an addict, always an addict. That's not true. That can be true for people, not for everyone. Okay? And this means that there is hope and help for addicted individuals. Ang kailangan lang ay tulungan sila na mag-seek ng help. And yun ang trabaho ng mental health specialist na pagalingin sila and tulungan yung buong family nila. They can get well from action. Thank you, Doc. Ayan, at so there's hope, ika nga. And ang clinical practice ni Doc Randy sa mga interesado po ay ang Life Change Recovery Center. Tama po, no, Doc Randy, para po sa mga drug dependents and psychiatric patients. And of course, you're very active pa rin po as the charter president with the Philippine or co-founder, tama po ba, of the Philippine Association of Christian Counselors.
Meron din po kayong Gestalt Therapy Association of the Philippines and the Philippine Association of Integrative Medicine and Holistic Therapies. Ayan, very, very busy po si Doc Randy. Doc, sana po ma-invite po namin kayo for one whole program naman po sana para mas in-depth po nating mapag-usapan. I hope we can schedule another session, on-air session with you, Doc Randy. Thank you po, Doc. Bye. Have a good day. God bless. Thank you, Doc Randy. At yan po ang ating mga panauhin, si Dr. Randy Misael Sebastian de Liosa, aka Doc Randy, and si Attorney Joseph Calulot ng PDEA, ang pagsalita po ng ahensya na yan. Doc Ruby, meron po ba kayong last words? Wala, ano lang siguro, I think everybody should address mental health na parang hindi lang talaga siya yung, kasi ang tendency is, halimbawa, at a certain age, like age namin, kasi kung hindi na uso yan dati, parang akala is hindi siya totoo. Yung mental health problem is real. And it can be, a cause of, sabi nga ni Doc Randy kanina, of people self-medicating which can lead to addiction. So sana mas mapaigting pa at mas ma-realize natin at tanggapin na kailangan i-address talaga ang mga concerns involving, of course, mental wellness. Alright, thank you, Doc. At syempre, congratulations sa ating mga on-air listeners po natin na nanalo ng 500 pesos in GCash. Ang sagot po sa ating katanungan ay tama. Ang PDEA po ang main implementing agency po, anti-illegal drug agency po ng Pilipinas. Congratulations kay Juvian Abulencia Tamayo, JRF Herrero, Leonora M. Feji, Angel Villa, and Rolando C. Fajardo. Ang ating pakiusap, pakibuksan naman po ang settings ng inyong Facebook page para kayo po ay madali naming mapadalahan ng mensahe para malaman nyo po kung paano nyo makiklaim ang inyong cash prize. Courtesy of Doc Ruby. Thank you, Doc Ruby, sa iyong papremyo. Alright, sa susunod po na ating session, ika nga o episode ng Ang Galing Mo, Doc. Maraming salamat po. Ayan, Doc. See you sa susunod na Sunday. Yes, see you guys. And thank you for watching and of course, sa patuloy hong pagsubaybay at pagtangkilik sa aming programa Ang Galing Mo, Doc. At ako naman po si Miss Karen O. Yung ating oras, 12:07. Bye! Sa loob ng 86 na taon,